Anong problema mo? Ayan, malaking problema ang mas gusto ko, guys. Ito pag-usapan natin yan. Matagal-tagal na rin ako hindi nagbe-business vlog, update sa business namin sa Manalo Group of Companies. Ako nga pala si Dr. Abel Manalo, the Vetrepreneur. Ako po isang veterinaryo at may mga negosyo. Ayan, last time na nag-vlog ako tungkol sa business, kunikwento ko yung napakalalaki kong mga problema, pero ngayon, kukwento ko na sa inyo kung ano ng mga status nun and kung gaano kalalaki pa rin ang mga problema ko. Okay ba yun? So, itong vlog na to, naisip kong gawin nung kausap ko kanina yung kaibigan kong si Rob Moya. Kilala niyo ba si Rob Moya? Dating shota ni Tony Fowler. Shota. Anyway, kanina nag-uusap kami tapos kunikwento ko sa kanya yung mga ginagawa ko. Sabi niya, bro, alam mo, sa laki ng mga problema mo, sa dami mong mga ginagawa ngayon, parang hindi ko kaya. No? Pero sabi ko naman sa kanya, alam mo, na-realize ko, no, dati kasi maliliit lang ang problema ko. Parang ang corny. Kaya maganda ang ginawa ko, nilakihan ko yung mga problema ko. Tinahak ko yung mga, o naghanap ako ng mga problems na pwede kong isolve. At yun ang ginawa ko kasi mas malaking problems, mas malaking solution ang kailangan mong hanapin, di ba? Kung mas malaking solution ang hinahanap mo, mas malaking opportunities ang mga pumapasok sa iyo, dumarating sa buhay mo. Kasi pag malilit na problema lang ang mga hinandle mo or tinahak mo, syempre maliliit lang din ang mga solutions sa kailangan mong hanapin, di ba? Pero pag malaking problema ang tinahak mo, naghahanap ka ngayon ng mas malalaking solutions. For example, ngayon, tatlo yung major components ng business ko sa Manalo Group of Companies. Hiniwalay-hiwalay na po namin ito recently. No? Number one, yung Manalo K9 SDN, yung dog food, the best dog food in the multiverse. Ang Manalo K9 SDN Corporation, bagong kumpanya yan, kasi kaya namin tinayo yung bagong kumpanya, hiniwalay ko kasi nga yung dating sama-samang business. So ngayon, meron akong mga bagong investors dito na ka-partners ko na ngayon. No? So yung mga bagong ka-partners ko sa business na ito ay Mr. Aaron Yeo of Singapore. Siya ang may-ari ng Accelerate company na consultant sila ng maraming mga businesses. No? And si Sir Ariel Potot, no? Siya naman ay partner ni Aaron na naging partner ko na rin ngayon na meron siyang mga group of investors. Ngayon, we've been talking about SDN for a long time. So maraming mga magagandang mga potential ang SDN, pero isa ang problema ko, ang limiting factor ko talaga sa SDN is yung funds. Kasi ang labanan sa pet food industry ay hindi lang quality ng dog food mo. Kasi kung yun lang labanan, panalo na ang SDN. The best dog food, nasa ba yung SDN ko dito, ay pinamigay ko na pala, binigay ko kay Mrs. Pumarada. Walang ibang dog food na mas quality pa kesa sa SDN. I'm sure of that. I'm a veterinarian and dinevelop ko mismo yung product na yan. Kahit yung mga galing abroad, kahit yung mga mayayamang mga bansa pa galing ng mga dog food brands, talo ng SDN. The best pa rin ng SDN. Kaso, hindi lang ganun ang labanan sa pet food. Labanan dyan is kung gaano kang kalakas mag-market. And usually, kapag wala kang pera, hindi ka naman multi-million dollar company or multi-billion dollar company kagaya ng mga kalaban ko, ay tatalunin kanila kasi ang lakas nila mag-market. Yung mga veterinarians, sinusponsor nila yan. Kaya yung mga veterinarians na sponsored ng malalaking mga brands, wala silang ibang ipopromote kundi yung brands nila. Tapos sisiraan nila, hindi naman lahat masama ugali, no? Pero merong mga ganun, nasisiraan nila yung mga maliliit na mga brands na hindi nila nakukuhanan ng sponsorship. SDN, no? May mga narinig kasi ako mga ilang mga veterinarians na sinisiraan daw yung SDN porque ang taas daw ng protein, hindi daw maganda sa mga Maaaring kulang lang sila sa kaalaman kasi ang kanilang kaalaman ay galing pa sa mga old school na mga books or mga old school na mga references na ginawa ng mga or sponsored din ng mga big dog food companies para paboran yung kanilang mga brands or kanilang mga produkto. So, wala kaming malaking budget. Kaya pagdating sa mga distributors, halimbawa, may mga ilang mga distributors nagdi-distribute ng mga dog foods. Ako wala akong kalaban-laban sa kanila. Gawa ng yung ibang dog food brands, pinapautang sila ng mga produkto nila kasi marami silang pera, di ba? Marami silang marketing budget, marami silang pondo. Kaya yung mga distributors, tuwan-tuwa naman dahil ang nakukuha nilang produkto ay utang, bibigyan sila ng 1 month terms, 2 months terms. Tapos, hindi muna nila babayaran yan. Siyempre, yung kinikita nila from the products, napapaikot nila ng maganda.
Ngayon, itong SDN. Okay, sana SDN. Kaso, ang policy namin since we began was magbayad muna kayo tapos tsaka namin kayo dadala ng product. No, minsan it takes a week, minsan 2 weeks, minsan na-delay pa dahil sa mga nasiraan yung factory ng makina, whatever. O kaya nung may mga panahon na nawala ng mga raw materials in order pa abroad, etc. So, hindi kami makalaban pagdating sa funds. Pero ngayon, dahil meron na ako mga papasok na mga funders or investors sa SDN, sila na mag-own, binenta ko, I'm willing to have, I would have been willing to sell mga 30% ng kumpanya, up to 40%, para lang magkaroon ng funds. So, yun nga ang ginawa ko ngayon. So, we are expecting funds coming in from these investors para makapagpagawa kami ng maraming products na mapapautang na namin sa mga distributors namin and dealers nationwide. Marami kami mga distributors, no? And sanay na naman sila sa amin na they pay first. Ang tawag doon is CBD, cash before delivery. They pay first before they get the products. Minsan nga, natutulog yung pera nila ng 1-2 weeks, minsan more. Syempre, kung negosyante ka, mahirapan ka. Ang ginagawa ko na lang tuloy, nilakihan ko yung profit margin nila. Konti na lang natira sa aking profit margin para ma-justify na mag-cash sila before delivery. Ngayon, meron na kaming pondo at makakapagpa-terms na rin kami sa mga distributors and dealers, pati na rin yung mga breeders and mga kennel owners. So, they can also get the products later on, pagka pumasok na nga yung funds, they can get the products na hindi sila kailangan maglabas ng pera muna. Okay, but they will have to produce or pay us PDCs or ibig sabihin post-dated checks para sigurado naman na makakolekta kami mostly, no. Ayun, yun yung ginawa kong solution doon sa malaki kong problema na SDN. Ang SDN kasi maganda sana yung product at ang naging problema namin before is minsan yung aming supplier, yung factory na kung saan namin, yung ginagamit naming factory para makapag-produce ng SDN, sa amin yung formula, sa amin yung brand, sa amin yung product mismo, pero pinapagawa lang namin to sa ibang factory. So isang problema namin pagka ganon, may mga times kasi yung mga suppliers namin, hindi kami nabibigyan ng produkto. Minsan umabot ng 1 month, 2 months, wala kami produkto. Anong bibenta ko? Siyempre, magagalit yung mga distributors, magagalit yung mga owners kasi tuwan-tuwa na yung mga aso nila sa SDN tapos walang dumarating. Diba? Yun pala, hindi naman pala kami binigyan ng factory kasi inuuna nila yung sarili nilang mga brands. Or ayaw nila kami bigyan ng produkto kasi nakikita na kami as competitor sa market. So, hindi kami makaunsa-unsa na maganda. Nagkaroon ng mga ganong eksena over the past few years na wala kami ma-supply, talagang syempre, saan ako kukuha ng pang-sweldo? Saan ako kukuha ng mga pang-operational expenses ko? Yun ang naging problema ko the past few months. Ngayon, napilitan ako maghanap ng malaking solusyon doon sa malaking problema na yon. And eventually din, isa pang solution na gagawin namin is magtayo kami ng sariling factory. But that could take maybe a few more months or years pa. Ngayon, meron akong bagong solution doon sa malaki kong problemang natahak. Diba? Hindi ko naman hahanapin yung ganyang mga klaseng solutions na kung hindi ko tinahak yung malaking problema. Ito naman yung sa resort naman, 'di ba? Ito yung naging malaki kong source ng problems since last year kasi nga I bought the resort using a loan na kinuha namin from a bank, BDO. Ginamit ko yung bahay ko, itong bahay na tinitira namin as collateral. So nakakuha kami ng loan para makapag-down payment naman sa land bank. Syempre utang na naman yung kuha ko doon sa land bank. Na nanghila doon sa resort na yon, yung Pumarada Resort Hotel or Pumarada Farm Resort. Nahila nyo yun mga 8 years ago, 9 years ago na. So ngayon, ako yung naglagay ng down payment, hinuhulugan ko yun every month. Tapos hinuhulugan ko na rin every month yung loan na nakuha ko using the house as collateral. Tapos lahat pa ng mga credit cards ko, minax out ko para makabili ng mga aircon, TVs para sa hotel rooms, pintura, at makapagpabayad sa mga pasweldo doon sa pag-renovate ng resort, no? Yun nga, 3 million pa nga lang ang ginamit na namin doon sa pag-renovate pa lang ng pools. Pools pa lang yun, ha? Tapos syempre, iba pa yung mga iba kasi sirang-sira na kasi yung mga
kahoy doon sa hotel rooms, doon sa pavilion. Sirang-sira na yung mga kahoy doon sa mga cottages. Ayan, marami kaming inayos doon sa Manalo Resort Hotel. Kaya more or less, kumasos ako doon ng mga 10 o mga 20 million to 25 million. Ngayon, every month, nagbabayad ako ng $500,000 doon sa mga loans ko plus yung mga credit cards ko pa. Akala ko kasi magandang business yung resort, may hotel pa, meron pang pavilion, kikater kami, tapos meron pa kaming Manalo Cafe and Resto Bar. So, inisip ko, malaking pera to. Pero it turns out, dahil sa laki ng mga loans, nabibigatan din kami dun sa mga loans na yon. Pati yung kinikita ng dog food business ko, dog training business, canine services, doon na pupunta. Tapos nawala pa sa amin yung Okada Manila nung nagkaroon sila ng parang kudeta doon sa Okada. Yung kinikita ko ng 2 million per month, biglang zero ang tapos pinapakain ko pa yung mga aso, di ba? So biglang yung operations namin na lumaki dahil din sa operations namin sa Okada, biglang ang natira na lang sa akin yung gastos, yung income na wala. So, yun, medyo nagka-problema kami doon. Kasi mga dogs na mga 200 dogs, kailangan ko pakainin nyo. Kailangan naman pagpapatayin ko lang yun. Syempre, inalagaan namin yun for some time. Hinihintay kong bumalik yung Okada. Pero nang bumalik na yung Okada, yung nakaupo na doon na canine service provider na ang pinagpatuloy nila, hindi na kami tinawag. Kasi yung mga heads ng security nila doon, na mga foreigners, nag-uwian na rin sa kanilang mga bansa. Wala na. Filipino na yung natira sa security sa Okada. Anyway, ganun talaga ang business, no? Wala tayong magagawa doon. So, ang nangyari, yung utang ko sa Land Bank, sa BDO, at sa mga credit cards, nagpatong-patong na. Syempre, namimiligro na ako, no? Yung mga collectors, tawag ng tawag, yung mga bangko, tawag ng tawag, may mga lawyers pa na kakasuhan na ako at pwede ako makulong, etc. etc. Syempre, malaking problema yun. Hanapan ko ngayon ng malaking solusyon. Yung malaking solusyon na nahanap ko, eventually, after so many things na tinatry ko, mga investors na nilalapitan ko, after so many things na tinatry ko na gawin para ma-solution yung problema na yun, at last, mga 3 months ago, nilapitan ko yung dating branch manager ng BDO SM City Angono, na dating branch manager sa BDO Angono Highway naman, na si Miss EJ o Miss Evelyn De Borja, na nag-resign na siya 3 years ago. Naging kaibigan ko yun kasi pag nagbabangko ko doon, maghihintay ako doon, tapos minsan nangangaral ako, saksiniho ba pa ako doon. Binibigyan ko ng mga magazine, tapos pinapangaralan ko. So naging kaibigan ko yun. Noong time na yon, nung nagpupunta ako sa bangko, hinihikayat ko siya mag-business na. Mukhang magaling naman siya makipagkapwa-tao. Mukhang, syempre, bank manager siya. Sabi ko, mag-business ka na. Liit ng sweldo mo dito. Try mo mag-business. Eventually, ginawa nga niya yon. Tapos nagkaroon siya ng mentor. Sila mag-asawa ni Sir Rodel, kanyang husband. May mentor sila na naging developer sila ng lupa. No? So, meron na silang ilang mga properties na na-develop, ganyan. So ngayon, sabi ko, tulungan mo naman ako dito, paano pa pwedeng gawin? So after, marami rin ako mga ibang kausap ng mga developer, siya yung nagbigay sa akin talaga ng assistance, ng tulong, and ng concrete na steps kung anong gagawin na namin after that. Now, maraming mga challenges din. Yung dating owner, si Mr. Pumarada, ay may mga bagong demands na. Ayaw na niyang i-honor yung dati naming contracts. May mga bago na siyang mga gustong idagdag. So, maraming mga back and forth, maraming meetings dito sa Cubao, sa Starbucks, kung ano-ano. No? So, finally, the past month ay naayos na namin yung mga nitty-gritty. Ngayon, ang ginagawa na namin ay pinagpaplanuhan na namin kung ano namin dapat gawin kasi mag-a-apply na kami for our permits para ma-develop yung property at gagawing subdivision later on. Okay, so nakahanap ako ng solution ngayon na magiging solution doon sa malaking problem na shinolder ko or kineri ko. Ito lang yung point, no? Ito yung point, guys. Kung natatakot ko sa mga problema, actually, yung mga problema, dapat ako na lang, ayaw niya ng problema, walang problema. Pero, ako kasi naghahanap ako ng problema na isosolve ko. Di ba, yan naman ang training sa atin sa mga schools. Nag-aral ako sa Assumption Antipolo, nung grade school ako, LaSalle Green Hills, nung high school ako, Cambridge High School sa Dubai, nung ako naman ay magtatapos ng high school, at saka A-levels.
And sa UP Los Baños, nung ako'y college, alam niyo, puro problema bibigay sa school, di ba? Kayo rin siguro, gano'n naman na-appreciate natin, na-encounter or na-experience natin lahat. Bibigyan ka ng math problems, bibigyan ka ng science problems, bibigyan ka kung ano-anong projects, and kailangan mong gawing research, kailangan mong gawing ganito, ganire. So, problema binibigay sa'yo para ma-develop yung ulo mo kung paano maghanap ng solutions para sa mga problems na yon. And ayun, kung hindi mo rin gagamitin yung problem-solving skills mo na nakuha mo from school, sayang naman. Kaya yun yung ginawa ko. No? Naghahanap ako mga problems na pwede kong isolve kasi from problems come opportunities, from opportunities come profit. Pwede kang kumita kapag marunong ka mag-solve ng mga problems. So, yung problem ko sa dog food business and problem ko dito sa resort ay masolve na. Pati yung Manalo Resort Hotel at Manalo Cafe and Resto Bar ay magre-reopen na ulit kami after nag-close kami ng June kasi nagkaroon ng road closure doon. Inaayos yung kalsada, so nagsara yung kalsada. Yung alternate route napakalayo, kaya nag-close na lang kami. Magre-reopen kami pero yung mga kapartners ko na doon sa joint venture ang mag-shoulder ng pondo para makapagsimula ulit kami. Okay, so yun yung mga solutions. Pati itong Manalo K9, IAGD, may mga inaayos na rin kami mga solutions para lumakas pa lalo. No? Yung IAGD kasi nasa 14,500 members na yung aming pet registry or animal registry. And meron kami mga dinidevelop pang mga features para maging useful pa siya lalo sa mga breeders and pet owners in general. So itong mga projects namin lahat nga, ang dami ko nga inaasikaso ngayon. Pero alam niyo, ang sikreto ko rin, kaya kayang-kaya ko naman masolve o magawa yung mga ito. I have really, really good, trusted people na nag-work for me and with me. Unang-una dyan, si Miss Loreline Abalos Tupa, si Miss Daang, no? She's been with us pang 12 years na yata. She's our accountant. Ngayon, naging operations manager na rin namin siya. And now, she's handling yung iba-ibang mga bagong corporation and yung mga requirements para dito and pag-separate nga ng mga businesses. Si Sir Dindo Bustamante, no? Siya ang talagang kanang kamay ko pagdating doon sa real estate. Lahat talaga ng mga galawan namin sa real estate ay siya yung umaasikaso. Tapos si Miss Jean ngayon, yung bago naming HR, inaayos yung marami naming problema sa HR. Kasi alam mo yung mga dati naming mga HRs ay maraming napabayaang trabaho, mga benefits na kailangan bayaran, ganyan, hindi pala nila inisikaso. So ngayon, binubuno rin namin yan ngayon. Meron din kaming mga iba pang mga kasama. Of course, yung wife ko, si Madam Snooki, ay talagang malaking bagay. No? Lahat ng mga hindi ko na kayang problemahin, siya ang nag-aasikaso, lalo na yung mga may kinalaman sa mga away-away sa mga employees, may mga hindi pagkakaintindihan, siya mismo pumaplan siya. Kaya ngayon, siya yung aking executive assistant to the CEO under ng Manalo K9 SDN Corporation. Ayan, susweldohan din siya ng mga investors namin kasi meron siyang mahalagang papel din na ginagampanan, may kinalaman sa business, hindi lang personal, hindi lang family. Okay, so marami rin kami mga iba pa mga tauhan na maaasahan. Si Sir Aldrich Bakay, maaasahan ko yan sa dog training namin. So may mga nag-step up din kaming mga employees namin na medyo bago-bago na sila na ngayon ang business unit manager namin sa SDN, si Sir Jason Pisara, and business unit manager namin sa Manalo K9, si Ma'am Julie De La Cruz. Oh, 'di ba? So, merong mga nag-step up naman ng mga husay ng mga employees na makikita namin na maaasahan kahit bago pa lang sila sa company. Marami pa. Hindi ko na mababanggit lahat-lahat pero from our kennel attendants na maaasahan, sila Kuya Loloy, sila Marlon, hanggang sa mga trainers namin si Sir Paisal, si Sir Clarence, at yung mga iba pa naming mga staff doon sa resort, no, si John Soto, ang dami mga employees namin na hanggang ngayon naasahan namin sila Sir Jun Cinco, Joshua Santos sa IAGD, IT namin, and marami pang iba. So yun lang ang message ko siguro dito, yun yung updates ko, no. Yung huli ko kasing video parang sinabi ko yung maraming problema pero sinasabi ko na meron ako mga naisip na solutions, ito na yung mga sisimulan ko. Medyo nagbe-bear fruit na rin siya pero medyo mabagal kasi big projects require a lot of time, a lot of people, moving parts na kailangan pagdugtong-dugtungin bago mabuo. So ito yun.
Sabi nga ng aking kapartner, aming Chief Strategy Officer si Aaron Yeo ng Singapore, ay we're playing the long game. Kailangan nating mag-isip long term, hindi yung mga short term. Kaya kahit may mga malilit na problema ngayon, ang nakikita pa rin naman nila is yung potential ng mga business natin. And eventually, magkakaroon tayo ng holding company sa Singapore at tatrabahuin natin lahat-lahat ng mga yan. And I'm very thankful din sa lahat ng aming mga clients and customers na tumatangkilik sa aming mga products and services, from our dog training to IAGD to our dog food to dog soaps to ngayon yung natin Manalo Resort Hotel at saka Manalo Cafe. So we're really into solving problems, at marami pa kami mga problems na tatahakin pa na magre-require pa ng maraming mga solutions, which I welcome. I really am full of energy pa naman. I'm 51 now. Next year, 52 na ako. So, hindi pa naman ako ganun katanda. Wala pa naman tayo sa senior citizen level. Kaya mataas pa naman ang energy ko. Malusog pa naman kami. Maraming salamat naman sa fact na yon, na kami naman ay wala mga sakit-sakit pa. Although, alam naman natin na tayo papunta doon. So, thank you sa inyo sa pakikinig dito. Sana may napulot kayo sa business. Alam nyo, mahirap talaga mag-business, pero kung gagawin nyo yan, you don't have to take big problems agad-agad. Diba? Pag na-master mo na yung maliliit na problems, then look for bigger problems. Pero lahat naman ng malalaki, guys, nagsisimula sa maliit. Wala namang malaki na nagsimula malaki kagad. Alam nyo, maraming mga nagkaroon kagad sila ng malaking pera, hindi naman sila marunong mahawak ng pera, nawawala din. Kaya kung magsimula ka ng maliit, if you're going to start in business, small steps, baby steps every day. You're trying to improve your systems, you're trying to improve everything in your business every day. Pagdating ng panahon, malaki ka na, tapos ang galing-galing mo na pala. I've been in business since I was in grade school. Nagbebenta ako noon ng mga kalapati, hamsters, sa mga kaklase ko noon sa Lasal Green Hills. Nagsimula na akong business at that early age. Pero yung Manalo K9, we started in 2007. So it's already 18 years a business that's 18 years old. Medyo tempered pa nga yung growth kasi as a Jehovah's Witness before, hindi kasi ini-encourage mga Jehovah's Witness na magpalaki ng business, hindi ini-encourage na magpursigi ka dyan, hindi ini-encourage na magbigay ka ng maraming oras sa business, kasi ang primary goal ng mga saksi ni Jehovah ay spiritual. Ganon din yung mga naitanim ko sa mga anak ko. Pero ngayon hindi na ako saksi ni Jehovah, kaya I have more time na rin to do business na inaasahan ng maraming mga pamilya rin naman. So it's a different kind of helping. Hindi man ako nagtuturo na ngayon tungkol sa Biblia, tungkol sa Diyos. I am helping many people in my own way na lang. I am really hell-bent. Bakit no? I'm really dead set on helping as many people as possible sa pagpapalaki ng business na ito. As many animals as possible, as many dog owners as possible. So tayo naman po ay medyo malakas pa naman para gumawa pa ng marami pang mga bagay, 'di ba? So ayun, please continue supporting us, yung mga supporters namin sa ginagawa namin dito. And buti na lang may social media na kakausap ko kayo na ganito, na share ko sa inyo yung mga nangyayari sa company. And parang nagiging logbook ko na rin ito, or nagiging diary or journal ko na rin ito, na mababalikan ko after many years, tapos makita ko kung ano yung mindset ko at this particular moment in time. So today is November, ano ba ngayon? Lagay ko lang sa caption, 2025, and ayun, that's the state of affairs, guys. That's the state of our business, and my mindset may kinalaman sa business at this moment in time. Thank you for watching. Maraming salamat, Dr. Abel Manalo po ito. Mabuhay po kayo, and sana pagpalain din ang inyong mga businesses, ang inyong mga projects sa buhay. Continue looking for problems and solving them, kasi wala namang ibang mapagkukuhanan ng opportunities kung wala namang mga problems. Kaya keep solving problems, The more problems you solve,
the better for our community, for ourselves, and magpa-profit din tayong lahat. Yun lang po, maraming salamat po. Mabuhay po kayo.